Napag-usapan natin ang patungkol sa pag-invade nitong Insectoid King na si Zilenius sa loob nitong labyrinth at ang instant na pagtalo niya kay si Sean sa loob pa nito mismo. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. So tinalo nga itong si Zilenius, itong si Zishon. Kaya lahat ng nasa labyrinth talagang nagpanik. Maliban na lang sa isang naandito. At yun walang iba kung hindi itong si Diablo. Tumawa pa itong si Diablo dito at sabi niya interesting daw. Medyo nakakatawa daw na natalo itong si Zishon. Siguro daw siya na dapat mismo ang tumapat dito. Confidently itong idineclare nitong si Diablo. Pero sumigaw itong si Benimaru na imposible daw. Tapos nagsalita rin itong si Ramirez na oo nga daw. Maging itong si Diablo daw wala rin magagawa laban sa may invader na yon. Actually kung nandito daw si Beretta maging itong si Beretta daw gugustuhin rin na pigilan itong Black King. Pero unfortunately wala dito ngayon itong si Beretta. Then nag-reply itong si Diablo sa kanila. Sabi nitong si Diablo hindi daw nila malalaman kung hindi nila susubukan. Sumang-ayon naman itong si Trini at sabi niya actually lahat daw ng nandito ngayon including itong si Benimaru Dono ay wala sa kanilang optimal and good condition. Kaya sa tingin niya daw ngayon itong si Diablo Dono lang daw ang may kakayahan na mag-handle nitong kanilang invader. Kaya siguro daw dapat hayaan na lang nila itong si Diablo Dono na gawin ang gusto nitong mangyari. Tama naman itong si Trini kaya wala na nakipag-argue sa kanya. Itong si Gaberu seriously injured at itong si Ranga naman out of mana kasi nakipag-substitute nga siya kay Gald kanina. Itong si Larigord at Gopta hindi rin qualified na tumapat dito at ngayon natalo nga itong si Zishon habang itong sila Apito, Kumara at Gald papunta rin para tumulong dapat kay Diablo. Itong si Charis ang guard nitong si Ramirez kasama ng Trini Sisters at ng 4 Great Dragon Kings. Kaya last resort talaga itong mga ito nalalaban kapag wala na talagang silang choice na pwede nilang gawin. And in the first place talaga wala naman kasi sa mga nandito ang qualified na tumapat sa may Insectoid King. Si Zishon talaga dapat ang pantapat nila pero maging si Zishon hindi rin natin pwede expect na kayang tapatan nga itong Insectoid King na ito kasi kung matatandaan natin yung Insectoid Queen pa lang na si Pelyod nga talagang pinagtulungan ng napakaraming malalakas na subordinates nitong si Rimro at Milim. Pero almost hindi pa nila magawang manalo kung hindi lang dahil sa may bullet nitong si Carrera. And take note na itong si Zilenius ngayon significantly na mas malakas na compared dun sa may period na nilabanan nila dati. Probably 3 to 4 times na mas malakas siguro. Maging si Milim mismo hindi nagawang i-dispatch siya itong si Zilenius bago pa siya mag-undergo ng kanyang life reconstruction. Kaya lalo na ngayon na nakapag-undergo na nga siya ng life reconstruction niya. Kaya wala talaga makakapalag sa mga nandito. Ang tanging choice na lang nila ngayon dito itong si Diablo. So nagkasundo na nga sila. And once again bigla na namang lumindol ng napakalakas sa may loob nitong labyrinth at ang mga tremors nito papalapit ngayon sa may direction kung saan nandito itong sila Dino. Kaya napasabi itong si Pico na masama daw ang pakiramdam niya sa mga susunod na mangyayari. Sabi naman itong si Gracia medyo nakakatawa daw kasi maging siya daw ganun din daw ang pakiramdam. Parehas daw sila nitong si Pico. Tapos biglang nag-crack ang ceiling nitong floor level na kinaroroonan nila. Ito ay winasak ng isang unimaginable force. Ang loob ng labyrinth iba-ibang dimensional layer. Bawat floors merong dimensional barrier. Kaya normally kahit gaano ka pakalakas hindi ka makakarating sa mga higher levels kung hindi ka dadaan sa talagang daanan. Pero itong unimaginable force daw na nang invade ngayon dito walang pakialam sa mga daanan dahil punersa niya makarating sa may higher levels nang hindi dumadaan sa mga pintuan. Maging sa Land of the Monsters daw napakaunti ng mga may kakayahan na gawin ng ganong klase ng bagay. Habang pinapanood nitong si Dino ang mga nangyayari napasabi na lang siya na para daw winasak mismo nitong invader na ito ang dimension mismo. Kaya napasabi ulit itong si Dino na teka lang daw, possible daw pala na gawin ang ganitong bagay in real life. Ang pinaka-point ng labyrinth ni Ramirez mahirap dito makapasok at mahirap din dito makaalis. Pero bakit daw parang napakadali para sa invader na ito na
na gawin ang kanyang gusto sa loob ng labyrinth mismo. Kapag nasa loob ka na daw ng labyrinth hindi na ganun ka-effective ang magic perception mo, lalo na kapag nakarating ka na sa mga higher levels. Kaya imposible daw talaga na makapag-teleport sa may loob nito. Tsaka usually daw sneaky ang mga invaders, pero itong invader daw na ito mukhang walang pakialam kung makita siya ng mga tao. Ibig sabihin confident siya sa may lakas niya, dahil kahit sino pa ang makakita nga sa kanya wala namang magagawa itong mga ito. Nag-i-emit daw itong invader na ito ng napaka-ferocious na presence na hindi man lang nag-e-effort na i-conceal ang ganito kalakas na aura. Alam na nitong sila Ramirez kung sino itong invader na ito, pero itong sila Dino wala pang idea. Kaya ngayon gulong-gulo sila. Naisip na nitong si Dino kung sino ba ang possible invader, kasi napaka-limited lang naman daw ng mga individuals na kakilala niya na capable ng ganitong level ng distraction. Naisip ni Dino na probably hindi daw ito si Dagrawell, kasi kasama ito nila Rominas. Baka daw ito itong si Feldway, o kaya naman itong si Zilenius. Sinubukan ni Dino na isipin pa kung sino ba talaga itong invader, pero hindi na halos nagpa-function na maayos ang kanyang pag-iisip. Kaya naisipan niya na tanungin na lang itong si Ramirez mismo. Sumigaw itong si Dino at tinanong niya si Ramirez, pero nag-reply itong si Ramirez sa kanya na mamaya niya na daw kakausapin ito kasi busy daw sila at the moment. Pero sabi ni Dino at least sabihin naman daw sa kanya kung sino baga itong umaatake, pero hindi na siya sinagot nitong si Ramirez. At nagulat na lang itong si Dino kasi pagtingin niya sa may ceiling nakita niya na itong invader na ito, at dito na-confirm nga niya na ang invader na ito ang Insectoid King talaga. At ang ikinagulat pa nitong si Dino dito ang walang malay na katawan nitong si Zijon na kapit nitong si Zilenius sa mga kamay niya. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part, dahil palaging advance ang ating mga members. Also, please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.